is since ang pinag-uusapan niyo po ay mga references and resources, ano po ba yung mas may authority? Yung Bible po ba, yung tradisyon, yung kultura, yung experience, or external references po? Alin po dun yung pagkasunod-sunod po sa inyo? Brother Edgar, sagot. Yan, so pag tinanong mo sa akin yung sino ang may authority, ang Bible ay hindi naman authority. Dahil ang Bible ay gawa ito ng mga authority. So sino ba yung authority? Yung magisterium of the church. Yung buhay na magtuturo. Sino ba talaga? Yung Pope. At saka yung mga cardinals, yung mga obispo. So, basahin natin malidyando yung Matthew chapter 16 verse 19. Matthew chapter 16 verse 19. Ito po ang sinasabi sa 16:19 po ng Mateo. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din naman sa langit. So yun ang authority na binigay sa ating Panginoon kay St. Peter na unang Pope. So alam natin na si San Pedro ay apostolis, ay isang pangulo. So binigyan siya ng authority. At hindi lamang yung Pope ay binigyan niya at yung mga bishop kasama niya. Yung Matthew 18, versikulo 18, verse 18. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. So yun brother, yun ang authority ng magisterium of the church. So alam natin na yung magisterium of the church ay yung sa Papa, yung buhay na teacher. Ito ang binigyan ng power sa Holy Spirit na kung ano ang kanilang ibigay sa atin, yun na ang binigay sa ating Panginoon galing sa langit. So alam natin na yung iglesia, yung kasama natin yung mga obispo. So yun ang haligi at suhay ng katotohanan, brother. Hindi ang Biblia. Basahin natin yung 1 Timoteo 3:15, brother. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Yan. Tayo mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos. Ang haligi at saliga ng katotohanan. So, ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at suhay at saligan ng katotohanan. So, diyan sa iglesia, nandyan ang katotohanan ng lahat ng katotohanan. Wala sa Biblia. So ang Biblia, produkto lang ito sa magisterium, sa mga authority sa ating simbahan katoliko na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ating kasagutan. Bilang patunay niyang kapatid, nung isang babae na huli dahil nangangalo niya, si Kristo may sinulat sa lupa at hindi nga binabanggit sa Biblia kung ano yung sinulat ni Kristo, di ba? Hindi binanggit sa Biblia yun. Pero ang referensya, may record kung ano yung sinulat ni Kristo doon. Yan ang bilang patunay. Ito pa bilang patunay na hindi ang Biblia, hindi lahat inihahayag ng Biblia. 21:18 ni Juan, sabi dito, sinasabi ko sa iyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nabibigay sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. May binanggit ba diyang lugar? Wala rin. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibigay sa iyo. At dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang naranasin ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. Ngayon, may information ba ang Bible kung anong klaseng kamatayan ang dinanas ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon? Hindi. Pero ang history, ang kasaysayan, ang arkeolohika, nagpapatunay kung sa paanong paraan
Anong klaseng kamatayan ang dinanas ni Pedro? Maparangalan lamang ang Panginoon. Yan ay wala sa Biblia, ngunit nasa referensya. Kaya yung tumututol sa referensya, yon ay dahil ayaw nilang mabukig na yung kanilang iglesia tayo lang ng tao. Yun. Pwede kong dagdagan, Bro Jando? Other lectures ay dagdagan mo. Okay. Unang-una, bro, no, meron tayong tinatawag sa simbahan nung sabi ng ating kapanalig na si Brother Laugan, no? Edgar Laugan, magisterium, Bible and tradition, no? Yung mga sacred tradition at saka Holy Bible at saka yung magisterium, no? Meron tayong yon. Yun yung ating sinusunod. Pero sabi nga, ang church is the pillar and grounded of truth, no? Yung church. Kaya bakit church? Kung babasahin natin yung Mateo 18:17, pakibasa Brother Jando kung saan tayo pinapupunta. Okay, Kapag merong 18:17. 18:17. Ito po ang ating mababasa. Yan. Teka ha, yan. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring niyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Nakita mo, saan tayo pinapupunta? Doon sa magisterium. Kasi ang church mismo, ang mayroon talagang authority kung ano ang kanilang pagpapasya. Because the Bible is the product of the church. Without the church, there is no Bible, no? Yes. Kaya meron tayong church, Holy Scripture, at saka yung church o yung magisterium, Holy Scripture, at saka sacred tradition na tinatawag. Yan ang pinangahawakan ng ating simbahan, no? Kaya kung sasabihin mo na Bible alone o Bible lang yung yung ating susundin, walang ganun kang mababasa sa Bible na sinasabing sa Bible lang, no? Pumunta ka sa iglesia. Hindi sinabi doon na binasa natin na magbasa ka ng Biblia. Walang sinabi. Ang sinabi, go to the church. Kung ayaw makinig doon sa church, ituring mo na sila kasi ang may authority na magpaliwanag ng mga aral, ng mga katuruan ng ating simbahan ay yung sinasabi ni Brother Edgar at saka ni Brother Jando na magisterium. Yung salitang magisterium, Latin yan, galing niya sa maestro, maestra, tagapagturo, teacher. Yun ang ibig sabihin ng magisterium. Salamat. Basahin ko lang ha. Ito sinasabi sa New Book the New Book of Knowledge, Encyclopedia. Anong page to, Brother Edgar? Sa ano yan? Sabi dito, beliefs and practices of the Roman Catholic Church. The Roman Catholic faith is based on sacred scripture, tradition, and the teaching authority or magisterium of the church. Ayan. So, The church, under the guidance of the Holy Spirit. under the guidance of the Holy Spirit, Yan. draws from the scripture and tradition the truths God has revealed and the laws, such as the Ten Commandments, that He wants people to follow. Ayan. So, yan, papatunayan po na yung... Brother Jando, parang saingan, Brother Jando, yung mayroong tatlong Oh. yung saingan. Pag hindi ito makatindig, pag mawala ang isa. So yung ito Tripod. Parang tripod. Ito sa simbahan na three pillars of faith. So magisterium, Bible, and tradition. So tama yung sinabi ni Brother. Lahat yan pantay-pantay. Basta based on reality, kapatid. Basta based on reality. Pag isa lang Bible mo, isa lang pa yung saingan mo, ay hindi kayo makakain. At ang palatandaan, Brother Melchor, na ang iglesia ay walang otoridad kay Kristo, yung nakabatay lamang sa Biblia. Correct. Kasi ang tunay na iglesia, may otoridad yon na magpahintulot at magbawal, di ba? O anong talata yung ba, Edgar? Yung Pulin... Ay Bro Edgar, Bro Jando, pati aso nakikinig sa iyo. Tingnan mo sa monitor, Pati aso nakikinig sa magisterium mo. Maganda talaga yung aso yan. Pati yung aso nakikinig sa atin, May binyag na ba yan, Brother John? Ayun, nasa monitor natin, pati aso nakikinig sa atin, Yung anong talaga ba yung Paulins, yung
Yung tungkol sa mixed marriage, yung hindi wala ng palataya, ano yan? Unang Sa 1 Corintios 7, oh. 39, 14. Unang Corinto 7:12 siguro yon. Ayun, no, sabi sa 10 to Ito. 16. Ito ang patunay na ang tunay na iglesia may otoridad talaga. Hindi lang siya nakabatay lamang sa Biblia. Gaya na sinabi dito ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, sa iba naman ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Ibig sabihin, nagtuturo si San Pablo ng kanyang opinion kahit hindi sinasabi ng Panginoon ang tungkol dito. At ito ang kanyang sinabi sa 17. Ang bawat isa sa inyo ay dapat mamuhay ayon sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Dapat manatili siya sa kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ito ang iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Si San Pablo dyan nag-uutos ng batay sa kanyang opinion at hindi binabanggit ng Panginoon. Pero bakit may malakas siya ng loob na utos yan? Dahil siya'y otoridad sa iglesia. Kaya yung mga nakabatay lamang sa Biblia na ginagawang otoridad ang Biblia, ibig sabihin walang otoridad yan at hindi yan ang tunay na iglesia ng Diyos. Yan. Okay? Thank Brother, you, Brother Brother Alvin. Jando, may ano pa siya. May May, kapatid, follow up sige, na may sa follow-up. comment section. Ha? Sa comment section. May ano siya sa comment section? Ayan, kung hindi authority. Kung hindi authoritative ang Bible, ano po ang mas mataas? Po ang mas mataas? Ito. Iglesia nga. Iglesia nga mas mataas sa Bible. Oh. Walang Sinabi po Brother Mitchell. Sinabi na ni Bro Laugan, ni Bro Edgar Laugan, merong tatlong filiar. Yung tatlong filiar na yon, equal sila lahat, no? Yung tatlong filiar namin, yung church o yung magisterium, yung Bible at saka yung tradition. Ito tuloy natin pagbabasa, nababanggit din po na ang scriptures ay hininga ito ng Panginoon. Ikalawang Timoteo 3:16. Second question po, infallible ba yung author o book, yung angat sa Bible compare po sa Biblia? Mas authorized yung nagsulat kaysa sinulat. Actually, Bro Jando, yung Bible sabi niya, breathed by God, di ba? Breathed by God yung Bible. Yun ang ikakatwiran nila. Meron ba talagang ganun, bro? Na ang Bible ay breathed by God? Nandoon sa sa Timoteo 3:15 yun, 3:16. First Timoteo, basahin mo. Pero yung sumulat niyan, breathed by God, then inspired by God din. Tandaan ninyo, bago umakyat si Jesus sa langit, at bago siya lumisan, yung mga apostol at sa John chapter 20 verse 22, hiningahan niya rin yon. At hiningahan sila ni Jesus at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino ba tong mga apostol? Sila yung mga magtuturo, sila yung mga magister. Ang tawag doon, Numas Christos, no? Ibig sabihin, breath of Christ. Hiningahan din, yes. Meron bang turo sa Biblia na ang Biblia daw ang otoridad? Wala. Meron ba? Wala. Basahin natin yung sinasabi niyang ikalawang Timoteo 3:16 kung may sinabi ba doon na authority ang Biblia. Ito, sabi dito sa ikalawang Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan na isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Wala namang sinabi dito. Halimbawa, ganito. Tanungin kita doon sa sa 1:21-18. Sabi sa 1:21-18, babalik ko talatang to para maganda to kasi marami na akong tinanong tungkol dito. Sabi dito sa 19, ipinahiwatig ni Kristo kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Sa paanong paraan yan? Sabi niya, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo.
at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Kung itatanong natin, kung itatanong ko sakali na ano ang katuparan niyan? Paano namatay si Pedro na iniunat niya ang kanyang kamay? Masasagot ba yan? Gamit lang ang Biblia. Kailangan tayo ng history, Brother Jando. Oh. Masasagot ba yung tanong na yan? Gamit lang ang Biblia? Bro Jando, no, yung mga author ng Bible, no, yung mga author nito, inspired by God yan, no? Sabi nga doon sa 3:15, no, breathed or inspired by God itong Bible, but the author is also inspired by God dahil mismong si Kristo, hiningahan, binigyan sila ng authority ni Kristo. No, yung mga apostol, basahin mo yung John chapter 20, 21, 22, at hiningahan sila ni Kristo. No, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ayan, sabi dito ni Kristo. Nagbigay siya sa mga apostol ng kapangyarihan. Kaya meron silang authority at maestrado sila. Sige, Brother Jando, basahin mo. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin nyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin nyo, ito na yung otoridad. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Yan ang authority. Higit pa sa Bible to, bro. Higit pa sa Bible yan. Akalain mo, pag sinabi ng apostol, pinapatawad kita, automatic, pinatawad ng Diyos yan. Pag sinabi ng apostol, ayaw kitang patawarin, automatic yun. Hindi mo patawad yan. Hindi magkapagpatawad yung Bible. Ang Bible, hindi makapagpatawad ng Bible. Patawad ka na rin yan. Brother Jando, Yes. ito no, may tanong ulit siya. Since inspired yung Biblia siguro, should I be saved by using Bible alone plus guidance of Holy Spirit? Ano lang? Ayun, nasa comment section. Ayun, Brother Jando. Before Since and after inspired, should I be Pentecost, saved wala naman pong by using authorities. Bible alone plus guidance of Holy Spirit? Hindi siya na-deceive. No, ako nasasagot. Hindi siya na-deceive. Mali lang yung kanyang interpretation doon sa talatang kanyang binasa, no? Sabi dito niya, sabi niya sa comment, before and after Pentecost, wala naman pong other authorities like wala raw. Ito na nga pinapatunayan na nga ang mga apostol nakakapagpatawad ng kasalanan. Hindi magawa ng Biblia yan. Ngayon, sino nakakahigit doon? Yung nakakapagpatawad o yung hindi? O, di ba? So, okay lang po yun. Brother Alvin, walang problema po yun. Ito, mas maganda kasi yung tanong mo. At parang nabubuhayan tayo ng loob sa tanong ni Brother Alvin. Napakaganda. Yes, very informative, very hangang-hanga ko sa tanong, napakaganda at mailalabas natin talaga. Ito kasi si FD kasi Brother Melchor, kapag medyo maganda yung tanong, maganda rin yung binibigay na sagot. Amen. Pero medyo, yung tanong, medyo More challenging. medyo mababa. Actually bro Jando, bro Edgar, no? Yung Bible alone, product yan ni Martin Luther. Yes. Product din yan ni John Wycliffe, product din yan ni John Huss, no? Diyan nag-umpisa yung mga yan. Hindi yan mismo sa mga apostol. Brother Melchor, Yes. alam niyo, yung mga pastor na yan ay pugnit yung versikulo, one verse, ay marami talagang paliwanag. Hindi ito Bible alone. Dahil kung Bible alone kayo, yung nakasulat sa Biblia, lahat yung sasabihin mo. Wag mo na paliwanag. Wag na lang kayo magpaliwanag ng mataas pa, yung mahaba, yung ano. Parang ganito lang yun eh. Parang ganito lang yun, di ba? Tatanungin ng isang mangangaral yung isang nagtuturo na sa Mateo 16 is ang ama ni Jose ay si Jacob. Sa Lucas naman, ang ama ni Jose ay si Eli. Sino ba talaga ang totoo dito? Hindi mo masasagot ng ngayang gamit lamang ang Biblia. Siyempre, pupunta ka niya sa tradisyon. Ano ang tradisyon nila? Bakit sinabi yung ganyan? Yan sa Conversation, yung pahayag 11:3, yung dalawang saksi. Sino yon? Yung pahayag. Pag Bible alone kayo, sino yon? Pahayag 11:3. Basahin natin yung pahayag 11:3. Ito, pahayag, ito, maganda to. 11:3, sabi dito. Sa mga araw
na yon, isusugo ko roon ang 2 saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Yan, tatanungin mo, sino ang 2 saksi na yan? May ano ba? May letra po letra sa ng Biblia? Sino ang 2 saksi? At ano po ang kahulugan ng 1,260? Para 60 days. Oh. So hindi yan pinipaliwanag ng Hindi ito mapaliwanag sa mga pastor yan. Ang mapaliwanag lang yan lang yung mga authority. Authority of the church. Bro, pwede ako magdagdag uli. Magdagdag. Yes, sige. Unang-una, pag sinabi lang Bible alone, mali din. Kasi meron silang pastor eh. Tuwing Sunday school, ang nagtuturo sa kanila, hindi yung Bible, Pastor. yung pastor. Di ba? Bakit meron pa tayong pastor? Bakit meron pa tayong mangangaral sa loob ng simbahan natin? Kung Bible alone lang tayo, dapat nagbabasa na lang tayo ng Bible kasi yan pala yung authority. Bakit gumagamit pa tayo ng pastor, gumagamit pa tayo ng mga minister para malaman natin kung ano yung sinasabi ng Biblia? Basa-basa na lang pala kung tayo Bible alone. Di ba? Basa na lang. Oo, so doon natin makikita na itong pinaniniwala ang Bible alone sablay. Bakit? Kasi kung Bible alone, lahat ng pastor nyo, tanggalin nyo na. Magbasa na lang kayo ng Bible sa bahay ninyo. Kasi Bible alone lang kayo. Ikaw lang kayo lahat? Oo, tanggalin na yan. Tanggalin na yan. Kuha ka lang ng Bible, sa loob ka na lang ng bahay. Tuturuan ka naman yan dahil Bible alone ka. Pero hindi. Nagtatanong ka sa pastor mo tuwing Sunday school, tuwing may Bible study tayo. Ang pastor nyo yung magister o yung maestro na nagtuturo sa inyo. Hindi rin kayo Bible alone. At saka take note, no? Sandali, bro. Isa na lang. Take note. Ang mga apostol nung nangangaral, walang Bible na ganitong bit sa kanilang kilik-kilik. Kung hindi mga oral tradition na sinasabi nila, no? No? Nando doon. Basahin niyo sa Thessalonians chapter 2 verse 15 at saka 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Sige, basahin natin, brother. Sa KJV. Ito po sa ano yan? 2 Thessalonians 3. 2 Thessalonians 3:6 na para mas maganda. 3:6. Sabi dito, ayan, basahin natin 3:6 ng Thessalonians ha. Sabi dito, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly and not after that tradition which he received of us. See? Nagtuturo ng tradisyon si Apostol Pablo. Atras mo sa 2:15 brother. 2:15. Ito, sa 2:15 naman. Ito. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Yan. See? Yan. So, napakaganda ano. Brother Romel Palma, saan ang talata yung Brother Romel? Yung si Felipe pinadala ng Holy Spirit kasi hindi naintindihan ng nagbabasa ang kanyang binabasa. Sa aksyon. Ano yung specific na talata? Sa aksyon Gawa chapter 8. 8. Gawa 8, Kay Felipe. 29 to 30. Sabi sabi dito, ayan. Basahin natin ha. Sinabi ng banal na espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Ayan. Next, 30. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa. Ito, Brother Melchor, halimbawa na to. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaiah. Nagbabasa ng Bible to. Ayan. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Ayan. So, kailangan na lang ang tagapagpaliwanag. Nagbabasa na to. Pero hindi yan nauunawaan. Kaya kailangan niya ng magpapaliwanag. Yung magpapaliwanag ba, Biblia o yun ang authority? Yun ang authority ang magpapaliwanag. Hindi na Biblia. Kasi yung Biblia, binasa na,
Hindi lang naintindihan. Para maintindihan ng Biblia, ipapaliwanag ng authority. Yan ang sinabi ni Jesus Christ, brother, sa Lucas 24, Lucas 24, 44 to 45. 44 to 45. Ito, sabi dito, pagkatapos, sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo nung magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta, at sa mga salmo. At binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang kasulatan. Ay, hindi pala maunawaan talaga kung Bible alone yan. Maliwanag yan. Okay na, next question na, next question na. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the